A day in a life of a wife na laging naiiwan sa bahay. Alas 8 pa nga lamang ng umaga ay lumalabas na si Mr. para magtrabaho. Naisipan ko na ngang bumangon para maglinis at ipagluto si Mr. ng ulam. Habang naglinis nga ako ay iniisip ko na kung anong ipapakain ko ngayon sa asawa ko. Abay, kay hirap-hirap talagang mag-isip kung anong uulamin sa araw-araw, lalo na kung mapili yung asawa mo sa pagkain. Nagsimula na nga akong linisin yung upuan namin gamit ang wet wipes para lang matanggal yung konting alikabok. Ang sarap kasi talaga sa pakiramdam na malinis yung bahay. Ayoko naman na pagka-uwi ng asawa ko siya pang gagawa sa mga gawaing bahay. Hindi ka ba naman matutuwa kung yung asawa mo napakasipag mag-uwi ng pera sa bahay? Char. Inumpisahan ko na nga mag-vacuum kasi dito sa Saudi, laging nagsa-sandstorm. Yun yung hangin na may halong alikabok. Oo, kung sa Pilipinas meron tayong bagyo, dito meron silang sandstorm. Lalo na nga pag summer, sobrang napaka-alikabok talaga. Nakakatamad na nga rin lumabas pag ganon. Pero sanayan lang din. Pwede ka namang magmas pag talagang malakas yung sandstorm. Ito nga yung lunch na linuto ko para sa aming dalawa ng asawa ko. Binoil ko nga lang yung broccoli. Tapos may natira akong karne. Binoil ko nga lang siya saglit para maluto lang, half cook kumbaga. Meron nga kaming konting baka sa ref kaya yun na lang yung naisipan kong isahog. Chinap ko nga lang siya ng maninipis para mabilis lang siyang maluto kasi hindi ko alam kung itong bakang to is nalibasan na ng panahon. Baka kasi mas matanda pa tong bakang nabili namin kaysa sa akin, kaya baka abutin kami ng siyam-siyam bago ko mapalambot. Ayan, medyo okay na nga yung broccoli kaya hinango ko na para hindi na ma-overcook. Nagbalat na nga rin ako ng carrots kasi itong asawa ko bili ng gulay, hindi naman namin talaga nang ubos. Ayan, kinat ko lang siya ng pahaba para magkaroon siya ng style para maging parang flower yung design ng ating carrots. Para appetizing naman siyang kainin. Napapanood ko nga lang yan dati sa mga nagluluto sa handaan kaya ginaya ko na rin. Ayan, for the chop-chop ng person. Ganyan nga pala yung itsura ng carrots natin. Parang flower na siya. Yan, sinalang ko lang. Tapos pinakuluan saglit. Tinimplahan ko na nga yung karne ng toyo, oyster sauce, MSG, at bawang. Para manuot yung lasa bago natin siya lutuin. Gusto ko nga itong garlic presser na to kasi talagang napapakatas niya yung bawang. For the taktak pangang person, pero naubusan na pala ako ng pamintang durog. Kaya nagdikdik na lang ako ng pamintang buo. At yan, hinalo-halo ko na yung karne para mas lalong manuot yung lasa bago natin siya isalang. At di pa nga ako nakontento dahil linagyan ko pa ng asukal. Linamas-lamas ko pa ulit yung karne. Tapos nag-chop na din ako ng sibuyas at bawang. Ito nga yung gagamitin nating panggisa mamaya sa karne na lulutuin natin. Gigil na gigil si ate mo girl sa pag-chop. Tingnan mo naman yung uso ko. Mahaba na. For the balat naman ng bawang si ate mo girl. Then, for the pisa-pisa. Ewan ko kung ako lang pero parang mas lumalabas yung aroma ng bawang kapag pinipisa mo siya bago mo siya i-chop. Ginamit ko nga ulit yung garlic presser ko. Sobrang ganda nito. Gustong-gusto ko talaga siya pero kailangan mo talaga ng energy pagpisa. Lalo na pag nadamihan mo yung lagay. Napakahirap niyang i-push. Ayan, mag-i-start na nga tayo magluto. Sinet ko na yung induction cooker ko sa init na gusto ko. Kung mapapansin nyo, hindi ko muna ginisa yung karne. Sinalang ko muna siya para maluto siya sa pinagbabara nating sauce kanina. Nung medyo nagdadry na siya, inumpisahan ko na ilagay yung bawang at sibuyas. Ayan, hinigisa na natin siya. Napakabango at nakakagutom. Hindi ko na napakita sa video pero linagyan ko siya ng sabaw para mas lumambot pa at mapakulo natin siya ng maayos. Gumawa na nga ako ng slurry, pampalapot sa sabaw ng linuluto nating baka. Masarap kasi talaga kapag medyo malapot yung sabaw. Paano nga ba natin mapapalapot yung sabaw? Kailangan natin ng cornstarch o kaya flour. Kailangan mo nga lang siyang i-dissolve sa water. For me, I use evaporated milk para mas lalong maging creamy yung ating dish ngayon. At hinalo ko na din yung gulay na binoil ko kanina, yung broccoli natin at yung carrots. Pinakuluan ko lang yan ng mga 5 minutes para manuot naman yung lasa sa mga gulay natin. Sobrang nakakatakam nga, makikita nyo naman yung sauce natin, ang lapot. Tapos nagdagdag na lang ako ng mga pampalasa like asin, konting toyo. Nakaisang painit pa nga ako dyan kasi hinintay ko pa yung asawa ko. Lumambing na yung pagkain, kaya pinainit namin ulit.
Ayan, kakain na kami. Hindi naman halatang nagustuhan ng asawa ko. Tingnan nyo naman. Kukwentuhan nga lang kami habang kumakain. At sabi niya, nagustuhan niya daw yung luto ko. Masarap naman daw. Sobrang ang sarap. Napapahalik pa nga tong asawa ko. Ay nako, sobrang harot. Share ko nga lang din yung background namin ni Mister. Kung mapapansin nyo, di ba ang ganda ng background namin? Yan, may padahon-dahon kami dyan. Tapos may pailaw. DIY lang namin yan ng asawa ko. Bale, dinikit ko lang yan gamit yung stick glue at yung asawa ko na may naglagay ng ilaw. Hindi ko man madurog yung maliliit na yan. Bilhin na nga lang ako yung parang level up naman tayo. Wala, nagbastos na yung mahal.